He hides in plain sight. And when we open our eyes and seek Him, we find Him near. Kaya, bukid kasi yan doon nakabaon ang hidden treasure. Now, in the parable, in this parable, the moment the man found the treasure, kasi nakita niya sa oras na makita niya yung treasure, he immediately knew the value and was filled with joy. Alam niya na mahal yun. Alam niya na hindi pangkaraniwan ang laman ng nakita niya. No? And the same way, when we find God by seeking Him, pareho rin, na kapag natagpuan mo ang Diyos kasi hinanap mo siya, you will recognize the value of God's awesomeness immediately. Hindi po ako nagsasabi rito according sa sinabi ng Bible or according sa nabasa ko o sinabi sa akin. No. I experience it myself. Na kapag natagpuan mo ang Panginoong Hesus, natutunan mo ang kaligtasan o ang pagliligtas ng Panginoon, malalaman mo na yung natagpuan mo ay sobrang yaman o sobra pala ang presyo nun at hindi to pwedeng basta baliwalain lang. You see? Bakit ko nasabing hindi basta baliwalain? Kasi naranasan ko eh. No? Dapat mag-aaral pa ako at magpupurso ng college of law, hindi ko na ginawa yun. Kasi mahalaga na sumunod sa Panginoon. Kasi yung natagpuan ko ay sobrang mahal at ang presyo niya ay hindi pwedeng ipagpalit sa anumang kayamanan na matatagpuan dito sa lupa. Yan, Grabe ang ganda, di ba? Kaya sa Deuteronomy chapter 10, verse 17, Deuteronomy chapter 10, verse 17, sabi po rito, for the Lord your God is God of gods. Tamo ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. And the Lord of lords, a great God, a mighty and terrible, which regardeth not persons, nor seeketh reward. Ganyan ang klase ng Diyos na yan. At yan ang na-impress sa puso ko at talagang na-recognize ko na yung natagpuan kong kaligtasan sa Panginoon ay hindi biro ang presyo. No? Now, pangalawa, God's kingdom is a great significance, is of great significance, of value than anything else. Grabe yan. Talagang sobra yung value, yung presyo niya ay sobrang value. Sobra ang mahal ng presyo nito kaysa sa anumang bagay. Yun ang natagpuan niya. No? As soon as the man discovered the treasure, kasi na-discover ng tao di ba? He realized its value was worth more than anything else. Na yun ay hindi basta-basta, na hindi dapat makikita ng ibang tao. Siya lang dapat ang nakakaalam na nakita niya yun. So the joy brought him, was immense. Binigyan siya nun ng sobrang saya. Kita mo ba naman, makakita ka ba naman ng sandamukal na pera di ba? Sasaya ka talaga. Kahit hindi ka mukhang pera, magiging masaya ka. O di ba? Pagka nakakita ka ng pera, di ba sasaya ka? Yes. Kahit iniwanan ka ng misis mo sa araw na yan, wala yan. Kahit na nandiyan sa harap mo yung divorce paper, wala yan. Nakakita ka ng kayamanan di ba? Ganon ang idinudulot ng kayamanan kapag ka nakita mo o kaya nakahukay ka. Kaya may mga kakilala nga ako, naghirap Kasi doon talaga itinuon at ininvest yung kanilang pera sa paghahanap ng treasure. Pero hindi nakakita. Pero pagka nakahukay ka ng pera, katulad doon kita mo sa Bible mismo, talagang he was filled with joy. Talagang revive. Sa Psalms 119, verse 111, thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Kita mo yan, That it speaks about the Lord. Testimonies. Narinig niya ang patutuo ng mga ginagawa ng Panginoon. Sa wikang Tagalog, ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman. Kaya,
sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. O, magagalak ka talaga. Imagine, no? Imagine opening a present to discover the most elaborate, expensive, or unique earthly gift inside. Imagine lang natin, whatever extravagance you can imagine, it would still pale in comparison to opening the door of the kingdom of God. Kaya anumang regalo yan, wala yan. No? Matabang ang kulay niyan, ika nga, pale eh. No? Ano ba sa Tagalog ang pale? Matabang ang kulay. Ha? Maputla yan. Yan, maputla yan. In comparison to the door of the kingdom of heaven, no, being open for you. Kita mo yan, ano? Kaya dito sa Daniel chapter 7 verse 27, sabi po rito, Daniel chapter 7 verse 27, "And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him." Tagalogin natin. At pagkatapos ay ibibigay sa banal na mga mamamayan ang kataas-taasang, grabe no, ang kataas-taasang Diyos at pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian ng buong mundo. Kaya maghahari sila magpakailanman at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Kapag nabuksan na ang kaharian ng Diyos, that will be your future. I am excited about my future. Bakit? Kasi I will rule the earth. Yan, tayo mamamahala. Lahat ng mga Kristiyano, pinangakuan ng pangako na yan. That anything we can imagine on earth is nothing when we compare it to God's kingdom. No? Yan po ang pangako ng ating Panginoon. It's very exciting. Regalo yan.